Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, yan nga pong nasa thumbnail, no? May iba palang rason bakit pala pumunta ng Germany ang inyong VP Sara designated escapee Duterte, no? Dalawang reason po ang ibibigay natin sa inyo, no? Ayan, napakaganda nito, interesting mga kababayan, no? Kaya nga po yan yung isa sa title ng thumbnail natin, totoong dahilan sa paglayas ni Sara de Lulu, at yung bagyong Karina nga po ginagamit para umepal at papogi. Kasi related din po, no, itong mga to diyan nga po sa paglayas ni designated escapee, the Netflix marathoner Vice President of yours, no? At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. At meron nga pong nag-share ng blessing si Miss Wanabet, no? Nakapost na po yan sa ating community. Maraming salamat po Miss Wanabet, no, sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel at sa pagsishare ng inyong blessings, no. Ganun din po sa iba, no, whether yung tulong ninyo are in kind or in financial, no, yung through super thanks, super stickers or super chat. At doon panonood nyo rin po ng mga video na hindi kayo nag-i-skip ng ads. Pero pag yung ads po ay sobrang haba, i-skip nyo na yan, no? Palagpasin nyo lang ng 1 or 2 minutes, skip na. O di kaya, skip after 5 seconds. Ang mahalaga mapanood nyo yung video, no? At ganun din po sa mga kasamahan natin na palagi pong sumusuporta sa ating video premiere at sa ating live stream, no? Yung malimit po, palagi pong nandun sa ating mga live comments, no? Atin po silang bigyan ng pagkakilanlan. Tama po ba yun? No, nandiyan po si Ilora, si Kai, si Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Zambales, Norte, sa Visayas at sa Mindanao, except doon sa city ni Tamilmel. Puro mga enchi ka nandyan better yet, subscribe nyo na rin. Para naman at least kahit papano, meron daw pong mga lamok na pumasok sa ating mga live stream or video premiere. Mga lamok, mga peste. Bygone, katol. Sa men and women in uniform, saludo po sa inyo for protecting our freedom. Remember, freedom is not free. At sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa ating mga OFWs, mabuhay po kayo. Kayo po ang mga modern heroes ng ating bansa, no. Patuloy po tayong magdasal at manalig sa ating poong may kapal. Ika nga sa awitin, keep the faith, no. Recognize natin yung iba pa. Nandyan si Miyu, si Beth M, si Wanabet, si sino pa ba, yung mga taga Japan po, no. Marami-rami rin sila. May mga bago tayong mga kaibigan from Japan. Si Suset Balisteros, si Doc Pelly, yung mga friends for PBBM. Maraming salamat po sa inyo sa pag-share nyo ng ating video sa inyong mga grupo. Kay Ernesto Dalangin, no, kay si Eduardo Cuenca ng Chaong Quezon na laging umaabang sa ating LS, kay Lilian Liabe, kay Mamalu Parker, Malditang Lola, Rebecca Lagmay, Maritel T, Priscilla Acepcion, Lorna Rafael, kay Nilda Arceo, the designated shoutouters sa lahat po ng pro-admin vloggers, kay Ninita Umali, kay Ilocana Kana, Carclea Hatori, sino pa? Si RN 2 cents, nandyan si Red, si Mohamed, at marami akong nakalimutan. Shout out na lang po sa inyo. Yun lang po kasi yung naalala ko kasi sila po palagi ang nandyan, no? Kung may nakalimutan man ako, pasensya na po. Si Alberto Ribal ba yun, no? Si Carlos Herrera ng San Diego, National City, no? Si Sinamar, nandyan din, pasulpot-sulpot. Okay, so
Eto po mga kababayan, sabi ko sa inyo dalawang reason bakit daw po tumakbo, lumayas, nag-eskapo ang inyong napakagaling, super tangang Vice President. Akala nyo walang banat. Di ba? Kasama yun, may yin and yang shout out din sa mga kakampi nitong inyong magaling na designated Dululong Syunga. The Netflix marathoner, di ba? Biruin mo, no? Sabi nila okay naman naimpake na namin lahat yan, ready na kami, okay na, kaya nyo na. Sabi nung mga minions niya, opo, okay, babay takbo na ako, meron naman akong permit sa Office of the President, okay? Hindi ako manunod ng Taylor Swift, okay? Hindi ako magbabakasyon doon ng personal trip with my family, okay? Di ba? Hindi ako magbibirpis, okay? Hindi ako kakain ng otin, okay? Di ba, Miyu? Hindi ako iinom ng Heineken. Ano pa ba yung mga alak sa Germany? Yun lang po alam ko Heineken. No? Alam niyo yung ibig sabihin ng Heineken? RN 2 cents. Kapangpangan word po yan. Di ba, Ate Rebecca Lagmay? Kapangpangan yan. Honey, Kenny. Ano na naman, Elora yun? Di ba? Honey, Kenny. Uy, kaya nga totoo yung sabi nila pag may alak, may balak, uminom ka nung Heineken, ay nako, mapapahani ka, Kenny. Ano ba to na naman? Carcleya, ano ba yung binubulong mo sa akin? Itong si Carcleya kala mo madre, yung pala may binubulong. Yun daw yun, Heineken, Kenny. Sabi ko sa inyo, kapangpangan word yun di ba? Oops, may nakalimutan tayo. Isa pong uprising star in political blog, si Mamita Star Talk. Yung pong hindi pa po nakasubaybay kay Mamita Star Talk, ipakilala natin si Mamita Star Talk. Isa lang po sa mga kababaihan na nagtatanggol sa ating gobyernong Marcos. Nandyan po si Mami Peng, nandyan si Admin Rich, nandyan si TPL3, si TPL3 sa Facebook no? Si Carcleya. Ayun lang po natatandaan ko Kasama si Mamita, 5 sila na po nakababaihan na nagtatanggol sa ating administrasyon. The rest is puro lalaki na. Yung iba, lalakwe. Pero damihan nyo naman kayong mga kababaihan. Go. Si Miss Maydones, go. Sige, buuin mo na yung political vlog mo sa YouTube. Kailangan natin ng marami ngayon kasi pagdating ng 2025, baka ma-overrun tayo ni Runaway Train, no? Si Runaway BP. Okay, so sana dumami pa ang mga kababaihan ng mga vlogger, no? Na magtatanggol sa ating administrasyong Marcos. No, sana dumami pa kayo, pero wag niyo kalimutan si Mami Peng, si Admin Rich, si Carcleya, si Mamita, saka si TPL3. Subscribe nyo po yung mga yan, yung ating mga kababaihan. Okay? So, kudos po lahat sa inyo na mga matatapang, mga Gabriela Silang. Yan, mga lahi ni Gabriela Silang. Laban! Ano ba yung sigaw ni Gabriela Silang? Itaguyod ang kababaihan. Tama po ba? Pero inom muna tayo ng Heineken. RN 2 cents. Mag-imbak ka niyan. Hindi ka mawawalan ng honey. Di ba? Miyu. Si Elora, wala na yan. Di umiinom ng Heineken yan. Iba inom yan. Soup drinks. Kasi soap siya Tatawa na naman dito si Elore. Okay? So, pinapatawa ko lang kayo. Pero huwag niyong kakalimutan, isubscribe yung mga binanggit kong mga kababaihan. Yun na po yung mga channel nila. Mami Peng, Admin Rich, TPL3, mostly nasa Facebook yan.
si Carclea, at kilala nyo na yan, at si Mamita Star Talk. No, palaguin po natin ang subscriber ni Mamita. Sabi ko sa inyo, hindi kayo mabubor kay Mamita. Kung kayo talkies, nabuboring kayo, panorin nyo si Mamita. Kasi sinasabi niya, ang guwapo ko daw dun. Okay, eto na. Naalala nyo to, ha? Naalala nyo to. Balik-balikan natin yung official statement. It is a personal trip with her family overseas. Okay? So, blah blah blah, inaprobahan daw ng OP. Pero ang gusto kong ipunto, personal trip with her family. It did not say vacation. No? Basta personal trip. Personal trip. Okay? Pero dito, sabi sa Impact Leadership, ito po ba ang dahilan ng paglipad ni Bukeking Itok-Itok Tamilmil designated escapee Sara Duterte papuntang Germany sa kasagsagan na sinasalanta ni Karina ang ating bansang Pilipinas? Incognito pa siya, mga kababayan. Nanguha pa siya ng face mask. Nagsuklob pa para hindi makilala. So, ibig sabihin, eto lang yan. Ha? Alisan muna natin to. Hindi ko muna pakita yung code card para hindi nyo naman mabasa, para may excitement. Tanungin natin RN2 cents. Ikaw dyan, Suset, Maritel, no? Ate Beth M, Ilora, Miyu, kayo na lang, ha? Kayo naman ang talagang mga nagpupunta sa ating channel, mga supporter, and the rest of you guys, no? Kasama na yung mga tarantadong mga minions ng Didishet. Tanungin ko kayo. Kung meron naman palang authorization ng Office of the President, why do you have to be incognito? Tingnan nyo yung larawan. Ha? Ngayon ko lang to na-realize napapaisip pa rin ako, mga kababayan Yang larawan na yan. Ha? Sige nga, paliwanag nyo. Eto pa. Bakit ka maghuhudi? Bakit ayaw mo na lang ipakita yung sarili mo dyan? Be normal as is. Hindi naman siguro nagganap ang COVID dyan. Bakit may face mask? Bakit naka-hoodie? Para kang ang Bini. O yung mga K-pop na tinatago ang kanilang mga pagmumuka because of privacy? Bakit pa? Halata namang makikita ka dyan. Meron ka namang approval from the Office of the President. Why hide? Why go incognito? Diba? Nag-incognito ka nga. Napicturan ka. Ha? O ngayon, napilitang maglabas ng statement ang iyong opisina. So bakit pa mag-incognito? Nakuha niyo yung point ko, RN2 cents? Meron naman palang approval. Bakit mag-incognito? Di ba? Bakit magtatago ng muka? Di ba? O, sasabihin ko sa inyo mamaya ang rason. Isa sa mga rason nung dalawa, bakit siya naka-incognito? Ganon, di ba? Siguro kung nahuhulaan nyo na, may idea na kayo. Bakit? Yan. Pero kung wala pa, antayin nyo sa dulo, di ba? At Mamita, Star Talk. Ano bang maganda itawag kay Mamita? Ha? Mother dear? Balikan natin ito. Ito na, ayan Ha? Did Sarah fly to Germany for medical reason? Yon! Isa sa pinuploat nilang idea ngayon o rason ay medical reason. Nino? Ha? Ng kanyang mother dear na magpapagamot sa Germany. Kailangan siya roon. Bakit sa Germany? O siguro, advance ang technology ng healthcare nila dyan. Really? Kayo ba maniniwala kayo dyan? Sabi nung, yung nagsulat, whoever the fuck he is. Issue yan? Issue daw yung paglipad niya sa Germany. Sa kanya, hindi issue. Daming issue dun Di ba? Anong ginamit niyang panggastos palipad ng Germany? Bakit nagsama ng security detail? Sino nagbayad? O, di ba? Sino yung mga kasama sa entourage niya? No?
Ngayon lumalabas, ilalabas nyo, magbibigay kayo sa ng idea sa amin na magpapagamot ang nanay niya. Eh di sana, doon sa statement ng OBP, hindi na sinabing personal reason. That personal reason is very big. Napakalaki niyan. O ngayon, binreakdown ninyo na yung palang personal reason ay magpapagamot ang nanay niya sa Germany na nagkataong merong Eras Tour si Taylor Swift ng weekend na nagkataong merong mga beer festival dyan sa Germany, may music festival dyan sa Germany, kung saan man yun, pwede niyang puntahan yun. Pero ang sinabi sa statement, personal reason. Tapos, kinuha yung reason ng personal ay magpapagamot ang nanay niya kasama ang buong pamilya niya. Wow naman! Diba? Akala naman itong mga to, we were born yesterday, na wala kaming alam. O kayo yun siguro, mga tanga kayo. Kayo ba? Granting, magpapagamot ang nanay niya sa Germany. Dadalin mo ba buong pamilya mo? Yung asawa mo at 2 anak mo? Eh magpapagamot yan eh. Yung nanay mo eh, ano gagawin mo? Unang-una, you will think about the expenses. Yung airfare, saan ka tutuloy, yung gastos mo in a daily basis. Eh kasama mo buong pamilya mo, magastos yan. Eh kung ikaw na lang, samahan mo nanay mo, so therefore yung attention mo, nandun lahat sa nanay mo, kaysa asikasuhin mo pa yung asawa mo at yung mga anak mo. Kung iniisip mo ang expenses, kaso hindi niya iniisip eh, kasi yung 121 million nga eh, she spent in 11 days. Mano pa. Eh di sama ko na. Bayad naman yan sa kaban ng pera ng bayan. Hindi naman sinabi dito sa statement na to, VP Sara Duterte is spending, she will shoulder all the expenses on her own money. Hindi po sinabi dyan eh. Sa Tagalog, hindi sinabi dito na sila ang gagastos sa personal trip nila, personal. Hindi sinabi. Tapos lalabasan nyo kami ng ganito? Ha? Magpapagamot ang nanay niya roon. Kailangan daw siya doon. Walang question mark yan ha. Tignan ninyo. It is a blatant statement na sinasabing that is affirmative na ang nanay niya ay magpapagamot doon at kailangan siya. Kailangan ba yung 2 anak niya? Kailangan ba yung asawa niya? Kailangan ba yung security details niya? Yung entourage niya? Wow! Ang galing magpalusot. Tingnan nyo ha, di ba ang tibay nung gustong ipasok sa kukutin natin eh. Di ba? Personal trip yon, aprobado ng Malacanang. Kaya wag na kayong makialam. Ha? Mga ano kayo eh, epal kayo eh. Kayong mga anti-Duterte, kayong mga anti-EPC. Di ba? O ngayon, no? Itong mga to kasi, sa gusto nilang depensahan, itong si designated escapee, si runaway BP, ha? Lumalabas, mali ang naratiba nila. Parang yung, di ba, salamat po sa nanood ng video natin ha, yung in-upload natin about Robin at yung paglaglag ni Duterte sa mga kay Roque. Tignan ninyo, sila nagkokontrahan, lalo na doon kay matandang Duterte. Sabi niya, hoy, hindi sanction ng maisog yan ha. Pero, dyan sa LA, nung pinalabas yung video, at saka yung si Roque, nag-premiere doon sa Canada, sabi nila, maisog kami. Oh, hindi pala kayo kailangan, nagkokontrahan sila. Ganito rin yan. Gustong i-justify, no, magbigay ng justifiable reason itong mga minions niya, pero butas-butas. They're trying to cover up the boo-boo or the blunder of their beloved BP na tanga-tanga at syunga-syunga. Ayun, lalong nababaon sa kumunoy ang kanilang BP.
Naglabas na nga yung ano ko eh. Panindigan na natin yun. Naglabas na yung opisina ko eh. Ba't nyo pa kasi ako idedepensahan? Bayaan nyo dyan sila Toki, sila Mami Peng, o si Mamita, ang magngaw-ngaw, magboljak. Hanggang doon na lang tayo. We stick to that plan. Kaso ang problema, may mga nagmamagaling. Sinabi na nga nung leader, this is our plan. This is a well-built plan. It will succeed. Kaso, may mga sobrang matalino pa sa leader na akala mo alpang-alpa sila, na mas mahusay pa sila dun sa leader, gustong magpa-epal, gustong magpakilala. Ayun, tingnan ninyo. Eto ba? Itong nagsulat nito, ilalabas ko ang mukha kasi galing yan sa impact leadership eh. Ha? Umiyak siya. Gusto mo ng airtime, gusto mo ng popularity, ayan, kilalanin nyo yung gago na yan. Nag-epal. Ayan ba, kasama ka ba ni BP? Ha? Kasama ka ni Runaway BP? Diyan sa Germany, ikaw na nagsulat niyan? Yang Lance Kevin na yan? Bakit mo alam na magpapagamot ang nanay niya? Sinabihan ka ba niya? O bakit hindi sinabi yan ng OBP nung naglabas sila ng statement? Para at least alam natin, hindi na natin siya babatukusin. Siguro, itong pagpapagamot ng nanay niya, talagang yan na yung designated ng doktor. Okay, granting, payag ako dyan kasi nangyayari yan. Kasi kung ano man yung sakit ng nanay niya, ito lang yung araw na sinet ng doktor. Kasi kung wala yan, may ibang appointment yung mga manggagamot, yung mga expert. Nangyayari po yan dito sa bansang Amerika. Ito lang yung allotted time para makita ka ng doktor. Kailangan mong puntahan yan. Bakit hindi sinabi doon ng OBP? Statement. Bakit? Personal lang. Tapos ito, sinabi magpapagamot ang nanay niya at kailangan siya doon. Bakit hindi na lang talagang totoong naging transparent? Bakit kailangan pang itago? Tulad ng ginawa ni Sara Duterte na tinago niya ang mukha niya through face mask and the hoodie. Kitang-kita nahuli naman siya. Alam niyo kung hindi nahuli yon, hindi maglalabas ng statement yan. Oo. Yung opisina niya hindi maglalabas ng statement kaso nahuli. Di ba? Incognito. May tinatago ka? Bakit? Ulitin natin. Bakit mo tinatago yung itsura mo? Meron ka namang approval. Sige, ito ako. Nandito ako sa airport. Aalis ako. Dahil kinakailangan ako dahil ito lang ang specific date na binigay sa doktor ng nanay ko. At kailangan ako ng nanay ko. Kasi hiniling niya. Inaprubahan naman ako ng Office of the President. Bakit ko kailangan magsinungaling sa inyo? Bakit ko kailangan itago ang mukha ko? Di ba? Sabihin, naka-face mask ka, may COVID ka? Ayaw mong mahawaan yung mga O bakit ka lumalabas ng bahay kung may COVID ka? Di ba dapat nasa isolation ka? Di ba? Hindi. Huwag nyo sabihin naka-face mask, may COVID siya. Hindi nag-iingat siya kasi sa COVID. Bakit yung mga nasa likuran niya hindi naka-face mask? Di ba? Butas-butas. Ngayon, sinabi nitong isang to, nagpa-epal. Hindi ko kasalanan niya. Sinabi ng impact leadership yan, Ginawa nila ng code card. Kailangan siya ng nanay niya sa Germany kasi magpapagamot ang nanay niya. Di ba? Ulitin ko. Di ba RN2 cents, Miyu, Elora? Bakit hindi na lang yan ang isinulat ng opisina niya? Bakit very vague? Parang bumili ka ng yung isang bagong gamit. No? Walang instruction manual. Pero sinulat mo na lang, ganito na lang, ganyan. Hindi very detailed. Pag sinabi mong vague, kailangan mo pang pira-pirasuhin para malaman mo ang pinakatunay na dahilan o gamit. Ganun eh. Di ba? Parang nasa, nasa universe ka. Ano ba to? Ang laki ng kalawakan. Ano ba dapat yan ang kukunin ko? Ganun eh. Ganun. Gusto nitong OBP statement na ano ba yung personal reason niya? Personal trip. Binigyan tayo ngayon. Di ba? Nahuli, nabutas. Bakit hindi na lang ito? Bakit manggagaling pa sa taong ito? Kasama ba ni Sara Duterte yan? Doon sa trip niya? Kaya siya naglabas ng ganyan? Sanction ba yan ng OBP? Kung sanction ng OBP yan, bakit hindi gawing official statement? Nakakuha niyo yung punto ko? Mga kababayan? Ngayon, may butas pa dito. May butas pa. Mamita, tinan mo to. Elora,
Tignan mo, Kai, may butas pa to. Hindi pa tayo tapos sa statement na ito. Nandito pa lang tayo sa first part ng reason bakit daw siya nag-fly ng Germany. Because of a medical reason, she have to be with her mom because her mom really needed her. Her mom needs comfort, needs assistance. No? Bakit yung pamilya lang ni Sara Duterte hindi sinama yung mga lalaki? Di ba? Ang daming butas eh. Ang hirap patsian. Bakit? Kasi wala ka matibay na glue. Di ba, Miyu? Oh, kayo talaga. Oh. Di ba, Tibet M, Suset, Doc Pelly, kayo dyan mga press for PBBM. Any idea of yours? Oh, tulungan nyo ako. I need your opinion in here. Am I right? Am I right or am I wrong? No, you're left. Inom muna tayo ng Heineken. Baka I might get lucky tonight. RN2 cents, inom ka nung Heineken. Ikaw, Miyu, huwag kang minom nun. Sapporo na lang inom. Diba? O, next. Nakuha nyo idea? Yung sinasabing personal trip, pinaliwanag yung isang piece of the pie. Baka bukas, iba na naman yan. Hindi, magbabakasyon sila. Ganon, hindi after nung medical, bakasyon naman. Ganon. Diba? Isa-isa yan. Hanggang mabuo nila yung pie, in the end, takas. Diba, Elora? O, eto. Pangalawa, basahin natin. Ha? Kasi, yung ginawa ng dito, nakita nyo, nakukuha nyo idea. Ha? Unahan ko na kayo, ha? Bakit nilagay ginawang quote card ito na merong 3? Kasi yung dalawa, butata. Pang butata sa sinasabi nung nagsulat na yon. Ha? Yung una, yung sinasabi niyang nagpagamot sa Germany, di ba yung sinasabi ko, ang sabi, personal trip. Kuha nyo? O ano yung pangalawa? Yung sinabi ni Amy, ano butas dyan? O eto. Sabi nung nagsulat ng reason, FYI lang nakahanda na agad ang relief goods ng OBP bago pa manalasa ang bagyo kaya naipamahagi agad nila. Ganong kaswabe ang aksyon ng OBP ngayon. Di ba? O, pinagtanggol niya. Yung relief operation daw. Ano yan ha? Ito ha? Ito yung butas. Tingnan nyo yung quote ni Amy Marcos. RN2 cents. Tingnan mo yung quote ni Amy Marcos. Compare mo sa FYI pala. FYI nang nagsulat. Compare the two. Yan. Contrasting. So may butas. When you said about contrasting, negation. Negative. Di ba, mamita? O, ganyan. Ha? Bakit contrasting? Ano ba sabi ni Amy? Matagal ng plano yan. Matagal na palang plano yung pagpapagamot sa Germany. Ha? At hindi naman niya alam na may bagyo. Hindi alam ni Runaway BP, designated takas, na may bagyo. Bakit nakahanda na agad? Nakahanda na agad ang relief goods. Hindi niya nga alam na may bagyo. Bakit nakahanda? Ano ka, DSWD? Ang punto natin, relief goods. Ha? Di ba? Sabi niya, nakahanda na agad ang relief goods bago pa manalasa ang bagyo. Yun ang butas. Bakit may relief goods kung hindi nyo alam na may bagyo? Ang sabi nung lalaki, bago pa manalasa ang bagyo. Gago si Amy. Naglaglagan po sila. So therefore, alam ng Office of the Vice President na may bagyo. Kaya naghanda na kaagad sila ng relief good. Kaya nung after nung bagyo, nakapag-distribute ka agad.
Pero ano sabi ni Amy? Hindi alam ni BP na may bagyo. Kuha niyo yung punto. Ano ba talaga kasi? Ano ba? Tapos sasabihin, tanga, bobo, ulul, tayo. Doon sa live ko, may mga pumasok na lamok, if I may borrow that from Mamita. May mga nakapasok na mga ulalo, mga ulaga, mga gago. Sige nga, kayong mga didisyet, care to explain this? Ayan o, binigyan na kayo ng idea ng impact leadership. All you have to do is to analyze it. Compare the two last statements in here to that statement of this freaking idiot na nagsulat nito. Siya ba'y taga-OBP? Kung taga-OBP to, sisantihin nyo yan. You cannot keep a secret. Bakit niya alam na magpapagamot sa Germany ang nanay ni Tamilmel? Kung hindi naman sinulat sa OBP statement. Di ba ang sabi ng OBP? Is a personal trip. Kaso tong nagsulat, yung isang malaking pie, binwrite down niya, hinati niya, ayun, yari ka. Kung nagtatrabaho ko sa OBP, tang ina mo, bakit ka nag-squill? Nakukuha niyo yung punto, Ilora, nakuha mo. Type 1, kung nakuha nyo. Type 1. O sige, yung mga hindi mag-1, baka si 1 tamad kayo. Kung nagigets nyo yung pinupunto natin, type 1. Pag hindi nyo magets, type nyo tamad. Di ba, Kai? Anong pipiliin mo, Kai? Anong mas madali? I-press yung 1 o i-type yung tamad? Kasi pag na-type mo yung tamad, ba't mo tinype? Hindi ka naman tamad kasi nag-type ka. Ang gulo, no? Ang gulo mo, Tokis, ha? Inaasar mo ba kami? Yun ang point. Ibig sabihin, hindi ka tamad kasi nakapag-type ka ng tamad. Ang lakas mang asar, ang lakas mang lait. Totoo yung sabi ni Eduardo Cuenca. O Eduardo ba yun o Ernesto? Basta taga Chaong, Quezon. No? Kukuha nyo yung punto ko. Itong nagsulat, nung sinasabi niyang, issue yan? Sige nga, tanungin natin siya. Saan mo nakuha yung impormasyon na magpapagamot ang nanay ni Bukeke sa Germany at kailangan siya doon? May insider ka? Care to share? Wala namang official statement. O ngayon gusto natin magbigay ng official statement yung OBP? I don't think so. Baka sasabihin nila, hoy, hindi namin kilala yan. O di ba? Duterte. Yung tatay, dinisabaw. O yung word na yun, nakalimutan kong sabihin Rodrigo Duterte, disabaw. I-search mo na lang kung ano ibig sabihin ng disabaw. Sa Tagalog, nilaglag, hindi kinilala yung maisog nila, Roque, na nagpalabas ng peke. Eto rin. Sino ba tong tao na ito? Ikaw ba ay nagtatrabaho sa OBP? Ikaw ba ay kasama ngayon ni Tamilmil? Spokesperson ka ba niya? Nilaglag mo di ba? Tanga ang puta. Pati si Amy Marcos, nilaglag mo. Ang ganda na nung naratiba niya di ba? Pero yung naratiba niya, laglag pa rin. Si BP, kasi tanga, tamad, Tamilmil, TNT. Mahilig sa T. Ayoko sabihin, bastos arotis. Buti na lang napigilan ko, Mamita. Ayoko sabihin. Mio, ayokong sabihin, baka hindi ka na pumunta dito. Baka matulad ka na rin sa iba. Bastos yan si Tokis, ayaw ko na. Laging binabanggit yung pangalan ko, kaya ayaw ko na sa'yo, Tokis. O sige, wag na nga, Mio. Si Mio na ngayon na naging common name ko na. Wala na yung isa Iniwan na tayo Di ba? Ayaw ko na bagyatin. Mamaya, lalo tayong baka ipakulam ako. Mahirap na. Di ba? Nakuha nyo? Sila naglalaglagan. Mga tanga. No?
Itong statement itong nagsulat na to, nilaglag niya yung OBP, nilaglag niya si Aimee. Hindi daw alam na may bagyo. Pero sinabi, bago pa manalasa ang bagyo. So therefore, yung sa OBP, yung mga tauhan ni Runaway BP, alam nilang may bagyo. Pero yung leader nila, hindi alam na may bagyo. Mga tolongges talaga ang puta. Laglagan. Disavowing their group. Kasi bakit? Baka naman makilala ako. Para naman sumikat ako. Ito na ang sasabihin ko, I will defend my BP, pero butas. Di ba? Nakuha mo yung point, RN 2 cents. Pag hindi mo makuha ang point ni Yu, Elora, kay Mamita, Bet M, pag hindi nyo makuha ang point, lalong-lalo ka na Ate Maite, pag hindi mo makuha ang point, and if you don't understand the first time, you don't deserve an explanation. Dito pa lang nung nakita ko to, yung quick preview, ay puta, kontrahan. Maganda i-content to. Tara, mang-asar tayo, Elora. Nakukuha niyo yung gusto ko sabihin? Di ba? Kinontra nila Kinontra niya. Yung sinabi ng OBP at yung naratiba ni Aimee na hindi alam ni BP na may bagyo. Pero sinasabi diyan, bago pa manalasa ang bagyo, nakapaghanda na kaagad sila ng relief good. O, di ba? So, sino-sinungaling? Siguro sabi ni Runaway Tamilmil, mga putang ina talaga. Nag-incognito na nga ako Madaling araw na nga kami umalis. Putang ina, ganun pa rin talaga. Sirang-sira na ang aking political career. Paano na ang 2028 ko? Tang ina, yung mga tangang minions ko na lang ang boboto sa akin. Sabog Di ba? O sige nga, sabihin nyo, yabang mo naman, Tokis. Totoo naman Paano kayo pagyayabangan? Diyan na lang Kung meron kayo nito, you will understand what I'm getting at. Unang-una, sinabi ng OBP, personal trip. Hindi na in-expound, hindi na in-explain. It is a very vague reason. Parang sinabi sa'yo, saan ka galing? Basta, naggala ako. Ayun na, okay na yun, naggala na ako pero biglang may sumingit. Nagpunta po kami sa bar. Ayun! Ganon! Ayaw mo na ngang ipaalam kung saan ka galing, basta sabi mo naggala ka na lang, pero yung kasama mong hindi makapag-keep ng secret, bibinulgar ka sa nanay mo, di nagalit. Pangalawa, sabi ni Aimee, hindi niya alam na may bagyo. Referring to BP. Pero ang sabi nito, yung naglagay ng statement, bago pa manalasa ang bagyo. Di ba? Bago. Meaning, hindi pa dumarating yung bagyo sa Pilipinas. Nag-prepare na sila ng relief good. Nakita nyo? So therefore, alam niya na may bagyo. Sino paniniwalaan nyo ngayon sa dalawa? Eto pa mga kababayan. Hindi lang ang Luzon ang iniwan ni Sara Duterte. Tingnan nyo po yan. Sa Pilipinas Today Quote Card, ilang lugar sa Mindanao nagdeklara na rin ng state of calamity. Ilang lugar sa Mindanao particular mula noong Hunyo 10 hanggang 12. Ayan. Latest po yan na quote card sa hanggang ngayon sinasalanta pa rin ng ilang parte sa Mindanao, lalo na sa BARM. Anong ginagawa ni Sara Tamilmil? Bakit ulumisan pa rin siya? Ang punto dito, it is kumbaga, even though wala ka sa site, hindi ka pumunta, pero your mere presence in the country, importante. Kasi anytime na may mangyari sa Pangulo inspecting the sites, di ba? Just in case, may mangyaring hindi maganda sa Pangulo, na incapacitated ang Pangulo, so therefore, sinong papalit? Nasa malayong lugar ka, sino ngayon ang magtitimon sa bansa? Sino ang magga-guide sa mga cabinet members, sa mga leader ng bawat sektor ng bansa?
Eh wala yung leader, incapacitated. Sino yung pangalawang leader? Andun sa Germany. Kung ano man ang ginagawa sa Germany, nandun siya. Eh kinakailangan ng leader. Sino? Sino tatayo? Si SP. Si Romualdez. Kaya ka nga may BP. During this time of particular disaster, dapat nandun lang. Maski na mere presence mo inside our country. Hindi kinakailangan pumunta ka sa site. Kundi ikaw ay magtitimon. Ganon, kung ayaw mong pumunta sa site, no? E di magtimon ka. Hindi yung iaatang mo ang trabaho pagkukuman sa mga assistant mo. It's the leadership itself. Di ba? Grabe eh. O ngayon, mga kababayan, eto, no? Ipapakita ko sa inyo yung isa pa na reason. Ha? Sabi ko sa inyo eh. Eto pa, may umiepal pa. Pinoprotektahan siya, dinedepensahan siya. O, sabi sa politiko, Cardema, si Representative Cardema, remember this? Yung asawa niya, yung nagdemanda kay Guanzon? Eh ano to eh, Duterte Youth to eh. Yung party list na ito, Duterte Youth. Cardema defends Sara Duterte's Germany trip during Carmina onslaught. Hindi trapo pag may kalamidad. O, ayun po yung depensa nila. No? Hindi trapo ang inyong BP. Hindi traditional politician. Ha? Kasi, sabi niya dito, lagi siyang handa na bago pa dumating ang emergency at deploy agad sa araw ng sakuna or emergency na hindi na kailangan mag-antay pa ng mga politiko na eepal pa. Ha? Dahil kasi magamit ang manpower tauhan sa pagtulong at tinutulong ang komunidad. Kailangan pa i-divert ang manpower tao sa pagpayong sa ulan, pagtulak sa bangka, pagsigurado na hindi dudumugin ng mga nakakaawang kababayan natin ang pamumulitika sa panahon ng kaguluhan o whatever. Ayan. Kailangan pantayin mag-make up ang politiko. Handaan ng damit na isusot pagbaha, etc. Ito pertaining to sa mga epal, particularly kay Lenlen. Ha? O baka sa kanya rin, di ba? Kasi mag-make up pa siya, maggaganito, magpapayong. O, tingnan natin. O, ayan, ito siguro ang tinutukoy niya. Si Speaker Martin, nakita ko po, si Speaker pumunta sa Nabotas. O sa Novaliches ba, yun yung nagre-reklamong representante, nakalimutan ko. Papa Epal. Epal, lahat ng politiko na tumutulong, ha? Lahat. Epal kayo. Yan ang kay Cardema. Yan. Kasi daw, hindi trapo ang kanyang BP. Hindi kinakailangan pumunta doon, aasikasuhin, ganyan, ganon. 'Di ba? Hindi siya ganon. Hindi siya yung magmi-make up, hindi magpapayong, pagtulak sa bangka, lahat kayo epal. Ikaw speaker epal, tingnan mo ginawa mo. Romualdez, Tingog, DSWD bring relief packs to 3,000 Nabotas families at kung saan-saan pa. Yan si speaker epal, ha? Kasi nandun siya, nag-o-on-site, nag-o-ocular sila. Epal. Yung si Jinggoy, nakita ko, nagbigay ng tulong. Epal. Ha? Sinasabi ko lang Senator Jinggoy, kasi yan ang sabi ni Cardema. Yung kanyang BP, hindi epal. Hindi kinakailangan pumunta sa on-site o hindi kinakailangan mag-ocular, mag-distribute ng mga tulong. Ha? Kayong mga politiko. Yung mga politikong pumunta dun sa site, pumunta sa mga evacuation centers, nagbigay ng tulong, epal. Ha? E paano pala si Amy Marcos? Ganon din ang ginawa niya. Epal. Okay? Yung BFF ni Sara Duterte, sinabihang epal. Kasi sabi ni Cardema, hindi epal ang BP. Okay? Ayan. Epal kasi hindi naman kinakailangang sayo ang atensyon ng mga pupunta doon. Okay? Ito pa. Grace po. Sama-sama tayo sa pagbangon. Grace po. Distribute hot meals in Tondo. Epal. Ha? Epal ka, Grace po. Epal. I'm just borrowing Cardema's narrative. Ha? Kasi sabi niya dyan, hindi na kailangan mag-antay pa ng mga politiko na epal pa. Ayan. Ganon. Epal. Dahil kasi magagamit ang manpower tauhan sa pagtulong sa tinutulungang komunidad. O ayan hindi ako nagsabi niyan. Si Cardema, si Representative Cardema. Ha? Congressman po yan. Ha? Di ba? Tama mali. Duterte Youth Party List yan, Romualdez,
Grace po, Jaime Marcos, si Jinggoy, yun po yung mga nakita ko eh. Yung mga representanteng nag-ocular, pumunta sa mga relief centers o sa mga evacuation centers, lahat kayo epal using her narrative. Dahil kaysa magamit ang manpower, tauhan sa pagtulong sa tinutulungang komunidad, kailangan pang i-divert ang manpower kundi ang atensyon ay nasa inyo. Okay? Ayaw niya yan. Okay? Sinasabi ko lang sa inyo. Ito pa, yung minions ng Duterte. Hoy, Cardema, alam mo ba to? Oh, tinabla kayo. Tabla na naman kayo. Dinisabaw na naman kayo ng kakampi yung Duterte Youth. Oh, anong sabi ni Bato? Cardema, tingnan mo ang sabi ni Bato. Kahit epal ang dating. Oh, sampal sa'yo yan. Bato de la Rosa, shrug of haters, shares relief mission in Rizal. O, tingnan mo. Tingnan mo. Duterte kiss ass yan. Di ba? Duterte defender yan. Di epal din siya. Anong sabi niya? Kahit epal ang dating. Di ba? Oh, so therefore, what is your right and you have the audacity to defend your BP? Eh, butas-butas niya eh. Di ba? Para lang po makakiss ass sa kanyang among Duterte, itong si Cardema, sasabihin niya, hindi na kailangan pa ng mga epal. Ibig sabihin, hindi kailangan magpa-epal ni designated escapee na Vice President ninyo para lang tumulong. May mga tauhan siya. Hindi mo na gets. Di ba sinabi ko na kanina? Sige, granting, wag kang pumunta doon. Wag kang mag-ocular sight kasi hindi mo na kailangan eh. May mga tauhan ka. All you have to do is command them. Pero the mere presence that your kababayans alam nilang nasa bansa ka, ha? Maintindihan nila. Maski na hindi ka pumunta doon sa lugar, pero nandoon ka sa iyong opisina sa loob ng bansa natin, alam nila na hindi mo sila iiwan. E umalis kay sa kasagsagan pa ng bagyo, sa madaling araw naka-incognito ka. Talagang planado. It is a well-planned escape. Di ba? Oh, okay? Nakita nyo, o ngayon, butatain natin lalo si Cardema. Oh, eto. 2002, November 6. Oh, di ba? Bagong-bagong upo siya dyan. Fresh na VP Presidente. Okay pa sila ni Pangulong Bongbong. Ano ang sabi ng Manila Bulletin? BP Sara joins Revilla, si Senator Bong Revilla Jr., in distributing relief goods to victims of Paeng in Cavite. O yan na lang, article na headline ng Manila Bulletin during that time. Almost 2 years ago. What do you think? Hindi epal ang BP mo? Sige nga, nabasa mo ba ito? How do you explain this? Diyan pa lang eh, even without reading the article itself, malalaman mo na, oh, nandun pala si BP Sara, kasama ni Bong Revilla, nagdi-distribute ng aid. So, anong nakita natin kay Speaker, kay Grace po, kay Jaime Marcos, kay Senator Pro Tempore ng Senate, si Jinggoy, si Senator Bato? Ano ginawa nila? They are giving relief goods to their kababayans. Tapos ikaw, sasabihin mo, hindi epal ang BP mo? So yung mga yun, epal. Lahat ng politiko na nagpakita ng presensya doon. Even President Marcos, epal. Kasi nag-on the ground din siya. Si Lenny, epal. Yung isang party list na nag-open ng kanilang headquarters para papasukin yung mga relief, ay yung mga naapektuhan ng bagyo. Epal. Lahat po ng tumulong, no? Nagpakita ng tulong yung AXIS party list nila sa Representative Tulfo, ni Erwin, ni Madam Jocelyn, at ni Congressman Yap, si Edvic. Epal. Epal. O ikaw, Cardema, ba't hindi mo ipakita dyan yung tinulong mo? Bakit depensa ka agad kay BP? Diba? Pasensya naman ha. Diba? Why not, instead of defending your BP, the runaway BP, why don't you just, gayahin mo sila. Kayo dyan.
Di ba? O yan, binigyan ko kayo ng isang article ha. Pumunta siya, sinamahan niya si Bong Revilla na mag-distribute ng relief goods sa tropical storm na Paeng dyan sa Cavite nung time na yon. So, hindi siya epal? Hindi epal ang tawag mo doon? Ay, ano pala? Anong pinagkaiba niya sa ginawa ni Bato, ni Amy Marcos, ni Grace Poe, ni Jinggoy, nung mga ibang party list, ibang congressman, ibang politiko na tumulong talaga? Di ba? Epal ka agad ang nasa isip mo. Ikaw kaya, mag-distribute ka ng goods ngayon, punta ka. Personally, ihatid mo yung goods sa mga nasalanta. Ano tawag sa'yo? Tapos man nakalagay pa sa inyo, Duterte Youth. Yung relief goods nga ni Sara dun sa bag niya may nakalagay, Office of the Vice President. Hindi ba epal yun? Nga, tama mali. May larawan. Ayan, tingnan nyo. Yung bag, ano nakalagay sa taas? Office of the Vice President. Hindi ba epal yan? Di ba? Kung hindi epal yan, huwag nyo lagay yung opisina nyo dyan. Huwag nyo lagay pangalan nyo dyan. Para hindi alam ng taong bayan saan galing yan. Ibig sabihin, basta, galing sa inyong pamunuan yan. Bakit kinakailangan isulat yung mga office, speaker, ganon? Di ba? Kung makapagsalita ka, akala mo napakalinis ng BP mo. Pasensya naman po correct nyo kung tama o kung nagkakamali ako. Kung makapagsalita kayo to defend your BP, the runaway BP, masama na lahat yung ginagawa ng mga epal tiko. Si Bongo nga di ba epal? Number 1 epal, si Bongo. Ba't hindi nyo batikusin si Bongo? Kasi kakampi. Di ba? Eto pa Isa pa. 2023 March 14 article ng Inquirer. BP Duterte leads relief ops in Antique town affected by oil spill, gives school supplies. Ito yung naalala nyo yung nagkaroon ng oil spill dyan sa Marinduque? Bakit siya nandun? Nagbibigay ng pinangunahan niya pa ng relief operation sa Antique. Di ba epal yan? Di ba? Ano ba ibig sabihin ng epal? Nagpapakita ka personally para mag-distribute ng goods, ng relief. Di ba yun ang epal? Sumasaw-saw ka? Di ba? Sa palagay mo ba si Martin epal dahil tatakbo? Ganon? Saan? 2028? Alam mo na ba yun? Si Grace Poe, hindi naman natatakbo yan. Pahinga muna. Si Bato, re-electionist. Si Bongo, yung mga kampi nyo, ang re-electionist, sila mga epal. Norm na yan. Hindi nyo na maaalis yan. Kahit na ano pang, natin, epal. Lahat sila epal. Pati nga sinabi ko, si Pangulong Marcos, epal. Nag-ocular siya, epal. Bumiyahi siya pababa, epal. Sumakay ng truck, epal. Lahat na lang epal. Pati ikaw, epal. Putang ina, wala nang ibang word kundi epal. Kaya kayong mga tutulong, epal. Ayun, ganun ba? Yung sayo, yung BP mo, tumakbo Dahil ayaw niyang maging epal. Yun yung dahilan. Pangalawa, may medical ang kanyang nanay. Butas. Pangalawa, ayaw niyang maging epal. Yun yung sinasabi ko sa inyong dalawang reason. Ayaw niyang maging epal. Gago. So lahat na lang pala, siya lang ang malinis kasi hindi siya epal. Nek-nek ninyo. Pinakitaan ko kayo ng dalawang article. Hindi malinis ang BP ninyo. Kundi talagang ang totoo, umiska po siya. Alam niyang may bagyo. Kaya ikaw, Amy Marcos, huwag kang magpakatanga. Huwag mo kaming gawing tanga. Dahil inilabas nung nagbigay ng statement na bago pa man dumating ang bagyo, tapos na kami mag-relief. Tapos na kami mag-impake para ibibigay na lang. Kaya nga, ang bilis naming mag-distribute. Di ba, pinagmalaki niya pa? Tapos sabi ni Amy, hindi niya alam na may bagyo. Gago! Saka bakit? Bakit ka magtatago? Bakit ka mag-i-incognito? Kung meron ka naman palang pahintulot sa Office of the President. Bakit pa kinakailangan madaling araw ang lipad mo? Di ba? Supit! Panindigan nyo, aalis ako at aalis ako. Wag na yung paano ka pa pawok-pok ka pa di ba? Butas na butas po kayo. Tapos kung ipagtanggol ninyo ang inyong BP, wala, sabit-sabit. Ano ang sabi ni Lenny, mga kababayan, idagdag natin ito. Yung quote card na ito, no? Ito si Lenny, talagang nagpapasikat Yung number 1 ingredient ng leadership, aside from character, is you show up in the most difficult times.
Ito yung nabatikos natin siya dito eh. Kapag hindi ka nag-show up in the most difficult times, hindi ka leader. O sige, gamitin na natin yan. Kayo nang mag-interpret dyan. O sige. Kailangan ka, para maging leader ka, mag-show up ka sa most difficult times. Eh, difficult naman talaga. No, Lenny? Difficult talaga yung ginawa ni Runaway BP. Ano yun? Difficult mag-incognito. Di ba mga kababayan? O kayo, anong masasabi nyo doon sa dalawang sinabi ko? I-correct ninyo ako kung nagkakamali ako. Kung mali yung analysis ko. Ha? Lahat sila epal. Except kay Sara Duterte. Kasi ayaw niyang maging epal, no? Ayaw niyang show up. Kasi ayaw niyang maging isang trapo. Gago, trapo nga siya. Mas worse pa siya sa trapo. Iniwan mo yung bansa mo habang binabayo ni Karina. Ni hindi mo lang nakita yung aftermath. Siguro tuwang-tuwa pa siya nung nasa aeroplano siya. Oy, bangba. Oh, sige, bye. Hindi na maiwasan talaga itong swerte na ito. Hindi ka leader pag hindi ka nag-show up sa most difficult times. Yun lang ang sabi ni Lenlen. O yan po, mga kababayan, kayo, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.